Key military terms, the language of the battlefield. Mga pangunahing termino militar, ang wika ng larangan ng labanan. Ang larangan ng digmaan ay isang komplikado at magulong kapaligiran, kung saan ang epektibong komunikasyon at pag-unawa ay mahalaga para sa tagumpay. Upang ma-navigate ang mapaghamong tanawin na ito, mahalagang makabisado ang wika ng larangan ng digmaan. Ngayon, susuriin namin ang mga pangunahing termino ng militar na magbibigay kapangyarihan sa iyo na makipag-usap ng malinaw, maunawaan ang mga utos, at magsagawa ng mga misyon ng may katumpakan. Mula sa suporta sa himpapawid hanggang sa pakikidigma, ang mga terminong ito ang pundasyon ng diskarte at taktika ng militar. Sa aming paglalakbay upang makabisado ang mga taktika at estratehiya ng militar, napakahalagang maunawaan ang wika ng larangan ng digmaan. Suriin natin ang ilang mahahalagang termino na tutulong sa iyong mag-navigate sa masalimuot na mundong ito. Air support, isipin ito bilang ang mga kabalyero na darating upang iligtas ang araw. Ang terminong ito ay tumutukoy sa anumang tulong na ibinibigay ng mga hukbong panghimpapawid sa mga tropang lupa o dagat. Maaari itong mula sa reconnaissance at surveillance hanggang sa mga airstrike at close air support. Anti-terrorism, ito ay mga hakbang sa pagtatanggol na naglalayong protektahan ang mga tao at ari-arian mula sa mga pag-atake ng terorista. Kabilang dito ang mga pagkilos tulad ng pagsubaybay, pagtatasa ng pagbabanta, at mga hakbang sa seguridad. Auxiliaries, ito ay mga lokal na individual o grupo na tumutulong sa militar sa mga operasyong kontra-insurhensya. Maaari silang magbigay ng mahalagang katalinuhan, kumilos bilang mga gabay, o kahit na lumahok sa mga operasyong pang-combat. Basic Doctrine, ito ang pundasyon ng estratehiyang militar. Ito ay isang hanay ng mga pangunahing prinsipyo at konsepto na gumagabay sa mga pinunong militar at sibilyan sa paggamit ng mga armadong puwersa. Battle, ang labanan ay isang malaking sagupaan sa pagitan ng mga tactical na unit, tulad ng mga dibisyon o brigada. Ito ay isang mapagpasyang pakikipag-ugnayan na maaaring makabuluhang makaapekto sa kinalabasan ng isang salungatan. Battle area, ito ang lugar kung saan nagaganap ang labanan. Kabilang dito ang mga linya sa harap, pati na rin ang mga lugar sa likuran kung saan matatagpuan ang mga unit ng suporta. Campaign, ang kampanya ay isang serye ng mga pinag-ugnay na operasyong militar na naglalayong makamit ang isang tiyak na estratehikong layunin. Maaari itong tumagal ng ilang buwan o kahit na taon. Center of gravity, ito ang pinagmumulan ng kapangyarihan at lakas ng isang kalaban. Maaaring ito ay isang kritikal na base militar, isang charismatic na pinuno, o isang mahalagang mapagkukunang pang-ekonomiya. Ang pagtukoy at pag-atake sa sentro ng grabidad ng kaaway ay isang pangunahing prinsipyo ng pakikidigma. Chain of command, ito ang hierarchical structure ng command sa militar. Tinitiyak nito na ang mga order ay dumadaloy mula sa itaas hanggang sa ibaba, na nagpapanatili ng disiplina at pagkakaisa ng pagsisikap. Close combat, ito ay pakikipaglaban sa malapitan, kadalasang gumagamit ng maliliit na armas, kutsilyo, at iba pang kamay sa kamay na armas. Ito ang pinakamatindi at mapanganib na paraan ng labanan. Counter-guerrilla warfare. Ito ay tumutukoy sa mga operasyon at aktibidad na isinagawa ng mga puwersa ng gobyerno laban sa mga mandirigmang gerilya, na karaniwang gumagamit ng mga hit-and-run na taktika at sama-sama sa populasyong sibilyan. Isipin ito na parang larong pusa at daga, kung saan ang mga puwersa ng gobyerno ang pusa, sinusubukang subaybayan at alisin ang mga mailap na gerilya. Counterinsurgency, COIN. Ang mas malawak na terminong ito ay sumasaklaw sa lahat ng pagsisikap na labanan ng isang insurhensya, na isang paghihimagsik laban sa isang pamahalaan. Ang mga operasyon ng COIN ay maaaring may kinalaman sa aksyong militar, ngunit kasama rin dito ang mga hakbang sa politika, ekonomiya, at panlipunan na naglalayong tugunan ang mga ugat ng insurhensya. Isipin ito na parang isang doktor na gumagamot sa isang sakit, kailangan nilang tugunan hindi lamang ang mga sintomas kundi pati na rin ang mga pinagbabatayan na dahilan upang makamit ang ganap na lunas. Civil Military Operations, CMO. Ang CMO ay mga aksyong ginawa ng militar upang mapahusay ang kaugnayan nito sa mga awtoridad ng sibilyan at sa lokal na populasyon. Maaaring kabilang dito ang pagbibigay ng makataong tulong, muling pagtatayo ng infrastruktura, o pakikipag-usap sa mga pinuno ng komunidad.
Isipin mo ito tulad ng paggawa ng mga tulay sa pagitan ng militar at ng mga taong sinumpaan nilang protektahan. Combatant, ang combatant ay sinumang miyembro ng armadong puwersa, hindi kasama ang mga medikal at relihiyosong tauhan. Nalalapat ang terminong ito sa parehong puwersa ng gobyerno at mga rebelde. Isipin sila bilang mga manlalaro sa larangan ng digmaan, anuman ang panig nila. Combined Arms Team, ito ay isang pangkat ng iba't ibang mga unit ng militar na nagtutulungan, bawat isa ay may kani-kanilang mga espesyal na kasanayan at kagamitan. Ito ay tulad ng isang superhero team, kung saan ang bawat miyembro ay may kanya-kanyang natatanging kakayahan na umaakma sa iba. Combined Operation, ito ay isang operasyong isinagawa ng mga puwersa mula sa dalawa o higit pang magkakaalyadong bansa. Ito ay tulad ng isang joint venture, kung saan pinagsasama-sama ng iba't ibang bansa ang kanilang mga mapagkukunan upang makamit ang isang karaniwang layunin. Commander's Intent, ito ang pananaw ng komandante para sa labanan kung paano nila gustong maganap ang labanan at kung ano ang inaasahan nilang makamit. Parang vision ng direktor para sa isang pelikula, na gumagabay sa mga aksyon ng mga aktor at crew. Concept of Operations, CONOPS, ito ay isang malawak na balangkas ng plano ng commander. Nagbibigay ito ng pangkalahatang larawan ng mga nilalayong aksyon at layunin, nang hindi naglalagay ng napakaraming detalye. Ito ay tulad ng isang roadmap na nagpapakita ng pangkalahatang direksyon, ngunit hindi bawat pagliko at intersection. Contain, nangangahulugan ito ng paghihigpit sa paggalaw ng kaaway at pagpigil sa kanila sa paggamit ng kanilang puwersa sa ibang lugar. Ito ay tulad ng paggawa ng isang bakod upang hindi gumala ang mga hayop. Contingency Plan, ito ay isang backup na plano para sa pagharap sa mga hindi inaasahang kaganapan o sitwasyon. Ito ay tulad ng pagkakaroon ng ekstrang gulong kung sakaling ma-flat umaasa kang hindi mo ito kakailanganin, ngunit mabuti na magkaroon nito kung sakali. Counterintelligence, CI, ang CI ay ang sining ng pagdetect at paghadlang sa pangangalap ng katalinuhan ng kaaway, sabotahe, at iba pang masasamang aktibidad. Ito ay tulad ng isang laro ng chess, kung saan sinusubukan mong asahan ang mga galaw ng iyong kalaban at harangan sila bago sila magdulot ng pinsala. Counter-terrorism, kabilang dito ang mga nakakasakit na aksyon upang pigilan, hadlangan, at tumugon sa mga banta ng terorista. Ito ay tungkol sa pagdadala ng laban sa kalaban bago sila makapag-atake. Culminating point, ito ang punto sa isang operasyong militar kung saan ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi mapapabuti at ang karagdagang aksyon ay hindi magbubunga ng anumang makabuluhang kalamangan. Ito ay tulad ng pag-abot sa tuktok ng isang bundok na abot mo na ang pinakamataas na punto, at wala nang ibang mapupuntahan kundi ang bumaba. Cultural Objective, ito ay mga makasaysayang monumento, gawa ng sining, o mga lugar ng pagsamba na nagtataglay ng kultural o espiritual na kahalagahan para sa lokal na populasyon. Ang pagprotekta sa mga site na ito ay mahalaga para sa pagpapanatili ng suporta ng publiko at pagpigil sa kaaway na gamitin ang mga ito para sa propaganda. Critical Point, ito ay isang pangunahing tampok ng terrain o posisyon na mahalaga para sa isang matagumpay na operasyon. Maaaring ito ay isang tuktok ng burol kung saan matatanaw ang larangan ng digmaan, isang tulay na kumokontrol sa isang mahalagang ruta ng supply, o isang gusaling nagbibigay ng takip para sa iyong mga tropa. Critical Vulnerability, ito ay isang kahinaan sa mga puwersa o sistema ng kaaway na, kung pagsasamantalahan, ay maaaring makapagpahina ng kanilang kakayahan sa pakikipaglaban. Ito ay tulad ng paghahanap ng Achilles, takong ng isang tila walang talo na kaaway. Dimensions, ang terminong ito ay tumutukoy sa iba't ibang larangan o lugar ng aktibidad sa isang tunggalian, tulad ng militar, pampulitika, pang-ekonomiya, at panlipunang dimensyon. Doctrine, ito ang pangunahing hanay ng mga prinsipyo na gumagabay sa mga puwersang militar sa kanilang mga operasyon at administrasyon. Ito ay tulad ng isang playbook na binabalangkas ang mga patakaran at estratehiya ng laro. Decision, sa terminong militar, ang isang desisyon ay hindi lamang isang pagpipilian, ito ay isang malinaw at maigsi na pahayag ng kurso ng aksyon na balak gawin ng isang komandante. Ang desisyong ito ay batay sa isang masusing pagtatasa ng sitwasyon at naglalayong makamit ang mga layunin ng misyon. Decisive Engagement, ito ay isang kritikal na labanan kung saan ang isang unit ay ganap na nakatuon at hindi madaling mag-withdraw.
Ang kinalabasan ng pakikipag-ugnayan na ito ay maaaring makabuluhang makaapekto sa kabuuang takbo ng salungatan. Decisive point, ito ay isang pangunahing kaganapan na maaaring makabuluhang baguhin ang takbo ng isang labanan o kampanya. Kadalasan ito ay resulta ng isang matagumpay na pag-atake sa isang kritikal na kahinaan, tulad ng isang mahusay na oras na flankang maneuver na lumalabag sa mga linya ng kaaway. Detachment, DE. Ang detachment ay isang maliit na unit na hiwalay sa pangunahing organisasyon nito para sa isang partikular na gawain o misyon. Ito ay tulad ng isang pangkat ng mga espesyalista na ipinadala sa isang espesyal na misyon, na gumagana ng independyente ngunit nasa ilalim pa rin ng pangkalahatang utos ng kanilang parent unit. Directive, ang direktiba ay isang formal na utos na inilabas ng isang mataas na komandante. Binabalangkas nito ang mga partikular na aksyon na gagawin at itinatakda ang patakaran para sa isang partikular na operasyon. Displacement, ito ang paggalaw ng mga armas o unit mula sa isang posisyon patungo sa isa pa. Isa itong tactical na maniobra na ginagamit upang maiwasan ang pagtuklas, muling iposisyon para sa mas magandang anggulo ng pag-atake, o para lang manatiling nangunguna sa kaaway. Echelon, ito ay tumutukoy sa antas ng utos sa loob ng hierarchy ng militar. Halimbawa, ang isang kumpanya ay isang mas mataas na echelon kaysa sa isang platoon. Isipin ito na parang hagdan, kung saan ang bawat baitang ay kumakatawan sa ibang antas ng awtoridad. Engagement, ito ay isang mas maliit na labanan, karaniwang nilalabanan ng mga brigada o mas maliliit na unit. Bagamat hindi kasing desidido gaya ng isang malawakang labanan, ang mga pakikipag-ugnayan ay maaari pa ring magkaroon ng malaking epekto sa pangkalahatang operasyon. Element, ang isang elemento ay isang bahagi o bahagi ng isang mas malaking unit. Maaari itong tumukoy sa isang individual na sundalo, isang squad, o kahit isang mas malaking pormasayon tulad ng isang kumpanya. End state, ito ang nais na resulta ng isang operasyon o kampanyang militar. Ito ang sukdulang layunin na gustong makamit ng commander. Engagement Area, EA, ito ay isang partikular na lugar kung saan plano ng isang commander na bitag at sirain ang mga puwersa ng kaaway gamit ang concentrated firepower. Ito ay tulad ng pagtatakda ng isang bitag para sa isang hayop, inaakit ito sa isang tiyak na lokasyon kung saan madali mo itong maibaba. Exploitation, isipin ang isang matagumpay na pag-atake na nagpapahina sa mga depensa ng kalaban. Ang pagsasamantala ay ang susunod na hakbang, kung saan sinasamantala mo ang kahinaang ito upang itulak pasulong, lalong guluhin ang kaaway, at isecure ang iyong mga layunin. Para itong soccer team na umiskor ng goal at pagkatapos ay mabilis na naglulunsad ng panibagong pag-atake habang ang kalabang koponan ay nagkukumahog pa rin sa muling paggrupo. Fire direction, ito ang proseso ng pag-coordinate at pagdidirekta sa mga asset ng suporta sa sunog, tulad ng artillery at mortar. Kabilang dito ang pagpili ng mga target, pagtukoy sa uri at dami ng apoy na gagamitin, at pagtiyak na ang apoy ay naihatid ng tumpak at mahusay. Isipin ito bilang konduktor ng isang orkestra, na nag-uugnay sa iba't ibang mga instrumento upang lumikha ng isang maayos at malakas na tunog. Fire support, ito ay anumang uri ng apoy na inihahatid ng air, naval, o artillery units upang suportahan ang ground troops sa labanan. Ito ay tulad ng isang proteksyon na kalasag na tumutulong sa infantry na sumulong at makamit ang kanilang mga layunin. Sa modernong pakikidigma, ang suporta sa sunog ay maaaring magsama ng mga precision-guided munitions, airstrike, at naval gunfire. Fire Support Element, FSE, ito ay isang dalubhasang koponan sa loob ng isang unit ng militar na responsable para sa pag-uugnay at pagsasama ng suporta sa sunog. Mahigpit silang nakikipagtulungan sa komandante upang matiyak na epektibong ginagamit ang suporta sa sunog upang suportahan ang pangkalahatang misyon. Isipin sila bilang quarterback ng isang koponan ng football, tumatawag sa mga dula at nagdidirekta ng pagkakasala. Forward Air Guide, FAG, ito ay isang sinanay na tagamasid na tumutulong sa paggabay sa mga sasakyang panghimpapawid sa paghahatid ng mga ordnance sa target. Sila ang mga mata sa lupa, na nagbibigay ng real-time na impormasyon sa mga piloto upang matiyak na ang mga bomba at missile ay tumama sa kanilang mga nilalayong target. Forward Edge of the Battle Area, FEBA, ito ang pangunahing linya ng sarili mong tropa na nakikipag-ugnayan sa kalaban.
Ito ang hangganan sa pagitan ng mapagkaibigan at teritoryo ng kaaway. Fragmentary Order, Frag-O, ito ay isang maikli at maigsi na utos na inilabas upang baguhin o i-update ang isang umiiral ng Operation Order, OPORD. Ito ay tulad ng isang mabilis na pag-update sa isang misyon, na nagbibigay ng bagong impormasyon.